Ang lamig na naman. Nakalabas kami. Ito yung sinasabi ko eh. Ayan o. Yung kalat nila. Minsan nilalagay nila sa amin yung iba dyan eh. Dati hindi naman ganyan yan eh. Ay naka. Good morning guys. Heta. Dito tayo sa may Mindipore. Hindi lang ako nakapapunta dito sa lugar na to eh. Ayan. Medyo may nakita tayo magandang deal. Yun. Doon ko pa hinahanap yan eh. DSi XL. Yan. Nintendo. Kulit kasi ako niyan noon pa. So pag nakakita ko na mura, binibili ko. Minsan nakakabenta rin ako niyan. Minsan buy and sell, parang ganun. Pero eto siguro for keeps to kasi Mario edition to eh. So lumabas tayo, drive 43 kilometers. Yan. Nakabenta rin tayo ng fish kanina. So may pambili tayo ng mga ating collection. So may dadaanan pa tayong isa, mga Marvel Legends naman. Actually yung Marvel Legends na yun, napakababa ng benta niya, parang $20 ang isa, pero binibenta niya lang ng yun nga, $20. $40 ang ang retail price. So 20 niya binebenta. Natawaran ko pa ng 15. So kumuha tayo ng 3. Tatabi natin yan, baka mabenta or for collection purposes. So samahan niyo ako sa ating adventure today. Actually nakalabas na ako at nakapag-drive. Ayan. Ayan siya, naglalaro. DSi din ako mo na yun? DSi. Brain training daw, brain training. Yeah. Calculation 20 times 100. Sum total. Ayan. Ano natin? Baka mahina ako sa math eh. Kailangan kasi ito sa mga start training. Ayan. Ewan ko kung anong lalabas dito. Hindi ko nang binasa. 7 4. Parang pambata. Pag nagkamali ka mo yan. Ay. 1 2. Ayan, mga ganyan-ganyan lang naman. Alam mo 11 12. Ay, mali pala. 32 4 9 16 4 7 Ay, mabilis. Mga simpleng lang naman yan. 18 21. Ay, 20 ano pala to? 12 14 3. Tingnan natin. Sinasabi niya kung ilang taon na lang yung utak. 20. 9 times 5. 45. May iba pala yan eh. Pabilisan lang. 1 minute, 5 seconds. Bumibilis ka talaga di eh. Kailan pala maglakad eh. Ikaw ang ina. Hindi makilala yung sulat ko eh. Pasaway eh. Hanggang sa ganyan pa naman, mali pa din eh. Try to do this even more better next time. Yes, sir. Yan. Yan. Na-jackpotan ko pa yung yung limited edition na 25th 25th anniversary. Yan. Ganda eh. $50. Actually, bentahan nito is nasa 100 plus. Ganyan. Tapos lalagyan ko na lang siya ng memory card para doon sa mga games. May kasama pa ang game eh. Dito yung games niya. Yan. Tanda ko kasi nung dati, nung nasa Korea ako, nung binibili ko yung mga bata nito pag nakakita ako ng mura. May mga mat din yan. Dalawa sa akin yung pink, diba? Binili niya ako. Maganda rin naman siya libangan. Lalo nun, di naman ganun kabilis ang internet sa Pilipinas. Ang time na yun. Yun yung mga laro nila eh. Game Boy, tsaka yun.
Syempre, sobrang tagal na. Tapos nakahanap ako dito, naghahanap ako ng mga second hand para ako may mga libangan kung sakali. Yan. Tsaka yung Switch. Tsaka maganda rin yan kasi napapractice din naman. Maganda to kasi may interaction kayo, nakakapagsulat ka doon sa screen, ganyan. Parang training talaga. Training talaga. Tsaka pabilisan ng isip. Although simple yung mga tanong niya, pero syempre, di ba? Yung naghahadali ka lang, parang kailangan mabilis yung isip mo. Habang tumatanda tayo, alam niyo naman minsan, ano nga ba yun? Medyo gaganong ka pa eh. Kanina yung nilaro ko, lahat -9. Mas mahirap yung una, -6. Mas, medyo, mahirapan ka talaga eh. So, from 100 plus, bababa ka ng bababa hanggang sa minus ka na ng minus. Minus sa minus, magbibigay siya ng mga numbers. Basta tatanungin ko ilan taon ka na, anong age mo, pangalan mo. Gagawa ka ng data. Data mo. Sa end ng pinaka-test, sasabihin ko ano yung age ng brain mo. Binigay sa akin, 52. Mas matanda pa. Alam, isa kasi nasyad tayo nagiging focus sa mga kung ano-ano, di ba? Hindi na natin na pa-practice yung mga ganyan. Pabilisan ng pag-iisip. Kailangan natin maging sharp pa rin. Basa, kailangan niya. Mahilig din tayo magbasa habang tumatanda. Kailangan meron kang... Tayo lahat basa sa cellphone. Sumasakit na yung mata mo, kakababasa. Iba pa rin na meron kang book. Kasi mga technology ngayon, kagaya ng mga audio, yung mga audio file na lang, ganyan. Nung makikinig ka na lang ng storya ng book, parang may nagnanarrate na lang. Tapos more on na lang tayo sa mga music, ganyan, yung mga nood. Nawawala na yung natin, yung tayo nakaka-discover nung sagot do sa mga mystery na nandoon sa book or sa movie or sa binabasa mo. Importante yun sa atin eh. Tsaka hindi na natin nagagamit yung natin parang imagination. Kasi more on yung mga nasa paligid natin ngayon nakikita natin, ganyan, mga vivid na yung niya. Tsaka lahat na nakalagay na eh. Nauso pa yung mga AI. Ayun nga eh. Kaya hindi na kagaya dati na talagang pag nagbabasa ka, imagine niyo, sinasabi nga ng teacher namin sa literature ng gano'n eh. Itsura ni papadrawing sa amin kung ano itsura. Tsaka hindi, dati mga bata kasi tayo, di ba? Project ka, magre-research ka talaga sa library. Hindi gaya ngayon, tanong sa computer, print tapos. Tatanong Chat, GPT, AI. Google di ba? Google, ando na. Dati, pag may kailangan ka, i-research nyo kung ano yan. Punta ka sa library, kada break time mo or after school. Magre-research ka sa library. Kaya kumbaga yung utak mo gumagana. Tayo nagiging actually nagiging na tamad na pinapaasa na lang tayo sa technology na mayroon. Although nagiging madali yung trabaho, nagiging madali yung mga ibang Kaya nga sabi ng mga kasama ko matatanda doon sa trabaho, bihirang-bihira na lang yung mga kumukuhang bata ng trabaho na kagaya nun sa atin kasi ayaw na nila na mapapagod, ayaw na nila nag-iisip, ayaw na nila na dumidiskarte. Sabi, gusto na lang nila yung technology, kung ano yung binibigay sa nila, tatype nila or madali na lang. Although, makikita mo yung improvement ng tao, lalo dito sa Canada, talagang fast-paced na rin talaga. Pero, yun nga, yung mga trabaho na kagaya nun sa amin, or yung mga manual, yun yung mga mahirap na mahanap. Meron yung mag-a-apply, mga bata, tatry. Hindi tatagal. Hindi talaga tumatagal. Maayos sila. Mabigat na trabaho eh. Tapos, kagaya ng isang bata naming kasamahan, naghahanap pa ng mas malaking sahod. Gusto niyo pa kapantay niya yung isang matagal. Ayaw mag-aral. Hindi, bukod sa ayaw mag-aral, gusto niya yung, paano ka magiging ganyan ilang buwan ka pa lang? Paano magiging kapantay mo yung isang 5 taon na? Hindi, di ba? Si Rob. Ay, di ba? Si James, dapat ang niya eh. Si
Magiging Hindi kapalitan talaga siya eh. ni James. Sabi mo, lalagpasan si Bo, lalagpasan si Rob. Paano nangyari yun eh? Hindi pwede. Hindi niya talaga mag-operate nga lang ng mga hirap na hirap siya eh. Sabi ko, simple-simpleng bagay eh. Inaasa niya sa mga cellphone, ganyan. Yun ang problema ngayon eh. Konting paano ba meron? Hindi lahat ng problema nandun ng solusyon eh. Kailangan cellphone. isipin mo rin kasi laging ganun yung magiging problema, di ba? Correct. So yun nga. Kaya nga mabalik yan. Kaya kumukuha siya ng mga ganyan. Kasi ano to eh. Kasi as you know, alam niya naman na libangan. Nasa lahi yung di ba, yung mga Alzheimer's. Gaya niyan yung si Mami nga, di ba, meron. So, andun din sa punto na possible na makuha mo. Kaya sabi namin, mainam nga yung ganyan eh. Ma-practice ka hanggat bata-bata. Si Mami, di ba dati mahilig magbasa yun? Kaya lang nangyari kasi kay Mami nun. Mahilig siya magbasa ng pocketbook. Tapos, pag nagbabasa siya, pagkakain, nakahiga na siya sa tumba-tumba niya. Meron kasi kaming recliner dati doon. Hanggang sa makatulog siya. Kaya lang nagkakaroon siya ng acid reflux. Pag gising niya, parang nadudulol siya. Kaya hininto niya yung basa. Yun ang advice ng doktor niya. Hanggang sa'yo na unti-unti, hindi na siya nagbabasa, anood lang ng TV. Hindi nakatulong. Kumbaga, mas nagde-develop na pala yung Alzheimer's niya. Pero kung nagbabasa siya, kahit papano, yung memory niya, gumagana yung utak niya. Kaya malaking bagay talaga yung mga basa, drawing, basta mga puzzle na ginagawa mo. Kumbaga yung exercise, kumbaga, gumagana yung utak mo. Hindi lang katawan ang ina-exercise, kailangan pati yung utak eh. Ako, kailangan ko yung katawan eh. Parang medyo nag-loosen up. Tagal ng pahinga mo eh. Bumigat din ako ng nag-71 ako ngayon eh. Nakaraan, 68 lang ako eh. Pahinga eh, bro mo 2 weeks. Yun nga eh. Napil. Na dagdagan pa ng 2 days kasi nagkasakit. Ayun pa. Ay ako, back to work na ako ngayon na. Sabi ko, nakapanibago pala akong bumalik sa trabaho pag kayo nakapahinga ka ng mahaba-haba. 1 linggo din yun. Kailangan din naman natin yun. Kasi nga medyo yung trabaho natin, physical. Oo, tama. Kailangan na ipahinga. Sa kanina nga nanonood kami ng YouTube. Merong isang vlogger na nag-YouTube siya. Pero siya, 20 years na siya. Hindi ko matandaan ang pangalan nun. 20 years. Saglit na namin pa. Nadaanan lang 20 years na siyang nasa Canada. Tapos for good na siya ngayon for good na raw siya sa Pilipinas. Actually sa siya eh. Puerto Princesa. Ganda doon. Yun. Kaya hindi ko na makita. Mayaman na. Pinanood namin yung niya. Kasi kami, ba? For good na sa Pilipinas. Kasi 20 years ka na, tapos for good ka sa bagay, kanya-kanya naman tayo talaga ng mga plano sa buhay. Kasi siguro, nung time na yun, talagang tinarget na yun. Na ito lang ako, pagtapos uwi na ako ng Pilipinas. Kasi update daw na naka 1 year na siya sa Pilipinas. So, nag-open siya ng negosyo. Tsaka, kumbaga, naka-adjust na siya daw sa pagbalik sa Pinas. Kasi nga, hindi naman biro yung 20 years na nagstay ka ng Canada. Tapos babalik ka ng Pilipinas. Siyempre. Although talagang sarap sa Pilipinas. Sarap. Tsaka yung pwesto niya, Puerto Princesa eh. Sarap ng hangin, biruin mo, bukirin, tapos bundok sa kabila, tapos dagat. Ang ganda pa ng dagat. Bili siya ng isda, punta siya sa may talipapa. Parang pumunta tayo ng Pangasinan. Bagong huli isda, nilagay ito sa may talipapa, pili siya. Actually, nung pinapanood ko nga siya naglalakad sa baybay ng dagat, sabi ko, parang nararamdaman ko yung hangin tsaka yung amoy ng dagat, di ba? Yung dagat eh. Parang ang sarap eh. Right. Kasi pag nagbakasyon ka taga sa Pinas, saglit, hindi mo na mamalayan. Parang sobrang dami. Sabi ko ba, kaya gawin natin yun? Yung magstay na matagal sa Pilipinas. Magbakasyon, ganyan. Kaya lang, syempre, yung bahay, mga gastusin, di ba? Kaya lang, kahit nasa Pilipinas ka, kung yung bills mo, tumatakbo pa rin dito, di ba?
hindi mo rin masyadong ma-enjoy yung tagal ng stay mo. Pero kung bayad mo na yung bahay, bayad mo na yung lahat, magstay ka man ng mas matagal sa Pinas, okay lang kasi wala ka nang bayaran eh. Yung bahay na lang naman talaga eh. Yun na lang naman talaga yung ating goal. Pagkatapos naman nun eh. Pero talagang plan namin na makabili ng malit na lupa malapit sa dagat. Parang kumbaga bakasyonan. Kahit patirahin mo sila Eman doon, di ba? O sino gusto. Yung problema kasi pag nauwi kami ng Pinas or kung ba kami ng malapit sa dagat, ang problema yung mag-aasikaso. Wala na kasi kami masyadong kamag-anak, diba? Wala na. Gaya ni Niya, busy naman siya, malabo ang niya nun. Kung sa Pangasinan, ang kapatid ko naman, busy rin naman. Ang ate ko nasa abroad. Yung sumunod naman, ilan yung anak. So, imposible. Yung pangatlo, kasi 6 kami, yung pangatlo, walang interest sa mga gano'n kasi mahilig mag-travel. Ang po pwede doon, yung pangatlo, yung pangapat pala, ako nga pala yung pangatlo. Yung panglima, sa Emma naman, pwede. Kaya lang, syempre may trabaho yun. Malalayo siya. Papasweldoin niyo siya. Yun ang doon, para mag-stay doon. Kaso layo, syempre ba pa rin yung kasama yung mga tropa niya. Gagawa siya, panibagong buhay doon eh. Pero talagang gusto namin na ganun. Kahit pa paano, meron kang babalikan kung gusto mong kung makapag-retire man kami ng maaga. Tara, bakasyon muna tayo sa Pinas 3 months o 2 months. Meron kang uwian. Although may uwian naman kami, pero syempre iba yun, nasa tabing dagat ka. Kain ka ng mga tanim na gulay mo lang. Yun ang masarap dun. Tapos magpipishing ka lang. Makahuli ka na 1, 2, okay na. Okay na, pang-ulam Tapos gulay-gulay lang. Pitas ka na kung anong gulay na napatubo mo. Alam sa Pilipinas, di ba, buong taon niya pwede ka magtanim. Kagandahan pa dun, sasabit mo dun sa drone yung yung sa fishing mo. Papalipalin mo na malayo dun. Actually, naalala mo nung after tayo magbakasyon, kami nila ate, nagtitingin kami ng bahay sa Pangasinan. Oo, di ba yun? Tinitingnan ko. Nagtitingin kami ng lupa. Kasi why not kami magkakapatid or... investment nyo na yun Pagtulong-tulungan, pag kada may uuwi, bakasyonan. Pag kasi wala, lagi na, nagre-rent, ganyan, or wala kang mahal din lalo pag tabing dagat, magkano yung mga renta. Pwede mo rin pa Airbnb yun, kung wala tayo, kailangan na talaga may caretaker. Diba? Ayun lang, kailangan mo talaga ng katiwala na lilinisin pag after na. Pero pwede, malaking bagay yun. Hindi naman nawawala sa plano yun, lalo na't magkikita-kita uli ng October kung sakali. Malamang yun, pag-uusapan pagdating na October. Kasi iba yung meron kang talagang na kung gusto mong bumalik, bakasyon na matagal-tagal. Siyempre, mga anak namin tumatanda na. Pag nagkapamilya na yan, 2 na lang kami. Tsaka magkano yun pag nag-hati-hati kayo, di ba? Magkano lang yun? Yung actually, yung resort na tinuluyan namin, yung katabing-katabi, binibenta nung time na yun. Binibenta. Kaya lang, ang laki. Ang laki. Malaki pa yata doon sa tinuluyan natin Nasa raw yun 10 mil daw binibenta. 10 million nga Kasi ang laki. Parang medyo nahirapan kasi sa maka-recover after yung pandemic. Kaya sinara yun yung katabi mismo. Pero ang ganda kasi doon Pero who knows? Hindi natin. Pero mahirap yung resort Saan yun? Punta Verde ba yun? Nakalimutan ko na. Punta Verde nga ata. Hindi. Ewan ko sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Nakalimutan ko na. Tingnan natin. Nalimutan na. Pero nagpaplano talaga kami ng bakasyon ng October. Dadagat ulit. Baka mapag-usap-usapan yun. Kahit makabili ka ng malit na lote ba, patayuan mo ng ilang kwarto, pwede mo pa Airbnb. May ma-hire ka naman Malay mo si Eman, yung kapatid namin na lalaki, malay mo pumayag. Siya mag-manage nun. Who knows? Hindi masama, di ba? Oo. Maraming mga possibilities. Kaya lang, yun nga, kagaya nung pinanood namin siya. Nakakatuwa lang din kasi parang nakikita namin yung sarili namin sa kanya. Pero, ayun nga, yung pag naisip mo rin naman yung mga pwedeng mangyari sa'yo doon, magkasakit ka. Magka-problema, di ba? Ang layo, yung mga insurance, yung mga health benefits mo ron, wala wala lahat yun pag kung sakali no? Kaya nga February, yun nga, maganda lang kasi magbakasyon. Pero syempre yun sila, iba-iba tayo ng sitwasyon. Gaya nun siya, talagang citizener naman na siya, pero gusto niya mag-for good sa Pinas. Mag-for good.
Nasabi niya, nakapag-provide naman na siya ng, ano nga, kasi 20 years na nga siya, di ba? Nandito sa Canada. Naka-adjust na siya, may negosyo. Pinakita nga niya yung bahay niya, ganda ng bahay eh. Ang laki ng lupain niya eh, yung lote. Tanim ka lang doon ng mga, di ba, ng mga puno na namumunga talaga eh. Biruin mo, kunyari, may bahay ka rito, benta mo ng, sabihin mo na, nabenta mo ng 400, 500,000, di ba? Oo. Lakang pera nun. Pagkano yung convert mo sa pera sa peso, ang laki na mabibili mo talaga ng lupain doon kasakali. Yeah. Lalo yun, ganun ka nakatagal dito sa Canada, 20 years. Sigurado. Malaki-laking, ano yan, malaki-laking, ipon. Correct. Kaya napapaisip nga rin kami. Pero sa amin naman, mas gusto namin dito kasi syempre kasama yung mga bata. Kasama yung mga Pero hindi nawawala sa isip namin na makabili nga ng malit na lote malapit sa dagat. Kasi pareho kaming mahilig sa dagat, although di ako magaling lumangoy. Di ako marunong lumangoy. Wala naman magaling na lumangoy. Pero yung feeling ba na apak ka sa buhangin, kahit nangingitim kami, wala kami pakialam, basta dagat. Okay lang. Tsaka yung fresh na, na mga isda, seafood, sarap. Nakakamiss. Lapit na, dear. Ilang ba na lang? Kailangan mag-diet ka na gusto dun. Simulan na natin ngayon. Para pagdating ng bawi. Bawi na lang. Ayun ako. Na-share lang naman namin kasi yung mga napanood. Tapos yun nga, kanyang laruan. Actually, yung mga laruan niya na binili niya, puro pinagbentahan lang niya ng isda. Yung nga nagulat din ako kasi tuwa siya eh. 20, 50. Nilagay lang daw niya sa meron siya yung lagay niya no salamin. Sinuksok na ron, meron sa basta may relo. Nakikita ko eh. Basta ang nakikita niya, nilalagay niya sa kung saan yan. Kangina raw, inipon niya. Naka 450. Naka 450 daw siya. Tontawa siya eh. Sabi ko, dami na ayos Tatabi ko lang yan. Sabi, hindi lang. Ay, ginagawa niya last time. Sabi ko, di ba pag sumasamahay, mami, ako malimutan mo. Yari ka ako. Ganun parang si Mami. Si Mami, ganun eh. Si Mami nung medyo lumalala na, nung napagplanuhan na namin na kukunin na niya. Nakakuha sila ng isang bugos na pera sa lalagyan ng biskwit. Hindi, sa ice cream. Sa Alam niyo kung saan nakalagay, guys. Nando sa may dirty kitchen. Tapos itatapon na nila yung mga mahilig sila. Hindi kaya Ate Leti naman yun? Hindi. Kasama yung ID. Kasama ba? Saka bank card eh. Nagtataka sila, nawawala kasi yung passbook ni Mami, ATM. Doon din ba yung ATM? Tapos, magtatapon si Nina ng mga lagay ng mga ice cream. Mahilig si Mami magtabi nun eh. Mga lalagyan ng kung tirang ulam o tinatabi niya yun. Magtatapon si Nina. Sabi niya, ba't may mabigat? Buti ka mo si Nina ang naglinis at hindi ipinalinis. Kasi kung naiutos wala na. Baka naitapon na yun. May mga natago pa na pera. May mga nakuha pa sila ng mga iba-ibang... Pagbukas, 70,000. Kaya nga meron pang nakuha din na 15 yata no? Watak-watak. Watak-watak yung pera ni Mami eh. May mga nakaipit sa... Si Ate Leti, ganun din. Ganun din si Ate Leti. Ganun na talaga pag tumatanda na eh. Naku dear. Tanda ka. Sa akin wala naman itatabit yun lang. Nasa bangko. Wala akong hindi uso cash. Actually, hindi uso rito cash eh. Ewan ko ba? Ang cash ko lang, yun nga, yung pinagbenta ko ng mga isda tsaka yung mga ibang laruan. Nung nasa small town kami, hindi ka mawala ng cash. Hindi pwede. Kasi kailangan yun. Pero napunta kami ng Calgary. Wala na. Wala na ka-cash yung wallet. Parang may maglalagay kami. Kahit tinan mo nga yung wallet ko ngayon, $10 ang laman. Nauubos ko naman sa laruan din eh. Hindi eh. Pick up ko siya. Pa 20-20, pa 15-15. Pero nakaipon naman siya eh. Saglit lang yun. Dahil lang, yung 2 weeks lang na yun, naubos din yung isda ako. Ang dami rin. Pero isda kasi, kaya naman namin talaga gusto rin ibawasan. Kasi pag umuwi walang na kami, walang dito maiwan. eh. Yung huli kami uwi, nandito si Jonas. Ngayon, walang matitira. Pero naka-activate naman lahat ng mga natin din. Mga camera, mga naka-ready naman lahat yan. Tapos, ang plano namin, yun nga yung mga kaibigan ni Jonas, papadalawin namin every other day. Parang dadaan-daan. Sisilip-silipin lang naman. Tapos yung mga halaman, plano namin lagyan namin sa isang side. Para pag diniligan nila, isang na lang. Lalagyan nila sa mga bin para dilig na lang sila ng dilig. Actually, di nga sobrang kailangan eh. Yun ang inaalala namin. Yan ang mahirap pag kami mga alaga kang isda, meron kang mga halaman. Pag umuwi, pagbalik mo, wala.
Kaya winter ang kalaban namin dito talaga pag sa halaman. Sa isda, nasanay na sila eh. Nasanay na sa winter eh. Pero yung halaman, hindi pa rin talaga. Nahihirapan talaga eh. Ay, naka. Naichika lang. Dami natin chika, dira. Ayun. Yung pala, salamat din sa mga bumati rin sa mga Happy New Year. Maraming salamat sa inyo. Tsaka yung mga nag-comment nga yung last time na, ayun nga, mag-camera daw kami sa side. Baka plan or mag-fence daw. Nagpaplano kami pero syempre unahin muna namin na ma-fix yung hail damage dito sa bahay ng spring. Kasi mahirap naman yung magpe-fence ka dyan. Tapos magbabakla sila ng mga sidings. Mas mahirap. Mas madali yung wala. Oo. Ayusin muna natin yung bahay. Yun muna ang first priority. Maraming salamat sa inyong mga suggestion. Ayun nga pati yung sabi, wag niyo intindihin yung kapitbahay niyo may trailer. Intindihin niyo yung pad nyo. Kung ano yung plano. Pero syempre, di naman kami gagastos right away sa garage. Dahil lang mahal din naman. Sayang din kasi yung pera. Baka may mapaggamitan ng mga investment dyan. Mas okay kami sa investment kasi mga sasakyan naman, may mga tama na eh. Wala na tayong magagawa dyan eh. Hindi na pakakaingatan. Ngayon pa baka magagarage kung kailan. Iniingatan din naman namin. Kaya lang yung makina ang ingatan. Yung tsura, wala na. Kasi talaga may mga bangas-bangas na. Pero soon, malaman kung unahin mo namin mga kailangan ipayos. Kung makakapagpa-fence or garage, we'll see. Siguro late na yan. Tingnan natin sa after ng winter, spring. Pero most namin yan, mas namin na magkaroon ng mga investment na maayos-ayos. Magamit yung pera na Sumobra. Actually, yun nga yung yung na-disgrasya na nagkaroon pa ng blessing eh. Sobrang laking blessing na. Sa hili, mga sumobra. So, yun. Plano is invest ng maayos para naman may mapuntahan. Kasi may yung mga kinikwenta-kwenta na namin yung yung mga quotation din ng mga gagawa. Parang malaki pa rin talaga yung matitira. So, yun. Yun ang ating gagamitin sa mabuting investment. Kaya nga. Kasi syempre, gaya nga nun, gusto namin maka-retire ng maaga, ayaw naman namin magtrabaho hanggang 65 or plus na. Mas makapag-retire maaga, makapag-relax. Kaya kailangan maging wise sa sa pag-handle at saka sa pag-invest. Parang di ko kaya na hindi nagtatrabaho. Yun nga lang 2 weeks parang. Hindi. Pag sanay ka kasi. Parang nahihina yung mga tuhod mo, yung mo. Kangina, pagbalik ko sa trabaho, parang nanibago yung katawan mo. Sanay ka na nasa trabaho halos araw-araw. Kahit siguro mag-retire tayo, hanapin mo pa kahit ilang days ka magtrabaho. Hindi naman sa nagpapakamatay kami sa kakatrabaho, pero hindi naman kasi hindi naman tayo nga nag-overtime. Hindi nga tayo. Nag-overtime. Ikaw pala, madalas. Pero din, single job nga lang tayo eh. Kaya lang, syempre may mga bills ka rin talaga. Yun ang importante, yung health. Kaya yan. Ako yung may mga ating mga kapatid dyan na medyo kasing idarang ko pataas na at gusto nyo mag-sharpen. Ito lang. DS Lite, hanap na sa marketplace. Laro-laro, dami sa marketplace. Madali lang, simple lang naman siya. Bilihan mo na talaga ng mga games na Hindi, yung iba, madali naman yung games nun eh. Mind game talaga eh. Kahit yung malit, di ba, yung DS Lite noon. Ay, nako. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming mga chikang buhay. Chika sa buhay. Paano guys? Maraming salamat ulit. See you on the next vlog. Bye.